Sa isang maliit na baryo sa Kerala, isang nakakagulat na kwento ng pagtataksil at pagpatay ang nagpayanig sa komunidad. Ito ang nakakakilabot na kwento ni Jolie Joseph, isang babae na makadiyos, matulungin, mabait, mapagmahal na asawa at iginagalang ng kanilang pamilya at mga kakilala ang nagtatago pala ng masamang realidad. Samahan niyo akong tuklasin ang nakakakilabot na kwento kung paano nabunyag ang mga madilim na lihim ni Jolie Joseph. Si Juliama Joseph or Jolie kung tawagin ay 51 years old na sa ngayon. Ipinanganak at lumaki sa isang tahimik na baryo at simpleng pamilya sa Kodatayi, India noong 1972. Kilala siya sa kanyang magiliw na ugali at aktibong pakikilahok sa simbahan. Ikinasal siya kay Roy Thomas na kabilang sa isang prominenteng pamilya sa Kerakala noong siya ay 25 years old. At tila perpekto ang kanilang buhay. Pero sa likod ng kanyang mahinahong anyo ay may nakatagong plano na pala ito na puno ng kasamaan. Ang unang pagkamatay ay noong 2002. Ito ang kanyang 57 years old na biyenang babae na si Anama Thomas. Ang kanyang biyenang lalaki naman na si Tom ay sumunod noong 2008 sa edad na 66. Noong 2011, namatay naman ang kanyang 40 years old na asawang si Roy Thomas. Ito ay matapos niyang kumain. Ang kanyang postmortem ay nagpakita ng pagkakaroon ng lasong cyanide. Ngunit dahil siya ay nagpunta sa banyo at nagkulong sa kanyang sarili bago siya namatay, pinaniniwalaan na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. At dahil dito, hindi na nasundan ng pulisya yung kaso. Noong 2014, namatay naman ang kapatid ng kanyang biyenang babae na si Matthew Manchadi. Si Jolie Joseph ang nakakita na wala na itong buhay doon sa bahay niya. Sa parehong taon, namatay si Alphine, ang 2 taong gulang na anak ng babae ng pinsan ni Roy Thomas na si Shaju Zakaria at ang kanyang asawang si Silly, habang ang pamilya ay may handaan ng First Holy Communion ng kanilang panganay. Si Jolie ay syempre nandoon at tumutulong sa pagluluto sa kusina. Makalipas ang 2 taon, noong 2016, namatay naman yung nanay ni Alphine na si Silly. At noong 2017, wala pang 1 taon ay kinasal na si Jolie sa biyudong si Shaju na pinsan ng dati niyang asawang si Roy. Ipinahayag ng pulisya sa mga lokal na media na lahat ng 6 na biktima ay maaaring nilaso ng akusado. At ito nga ay si Jolie Joseph. Now, himayin natin ang bawat pagkamatay ng pamilya para mas maintindihan niyo mabuti ang layunin ni Jolie. Yung una niyang biktima ay ang kanyang mother-in-law noong 2002. Winakasan niya ang buhay nito dahil masyado daw pakialamera at paladesisyon sa buhay nilang mag-asawa. At higit sa lahat, si Anama Thomas daw ay pinatay dahil siya ang pinakamahalagang tao sa pamilyang iyon. Ito ay isang hakbang upang makuha ni Jolie ang kumpletong kontrol sa mga transaksyon sa pananalapi ng pamilya. Pangalawa niyang biktima, noong 2008, ang kanya namang father-in-law na si Tom Thomas. Bukod sa nalaman kasi nito na meron siyang kalaguyo at nangangamba siya na baka makarating sa kanyang asawa, ay gusto din niya na mapasa kanya ang bahay at lupa na tinitirahan nila. Pangatlong biktima, walang iba kundi ang kanyang asawang si Roy Thomas noong 2011. Masyado na daw kasing pabigat ito at hindi na magampanan ang pagiging padre de pamilya. Basically, financial problems. Hindi daw makasuporta ng maayos sa kanila. Siyempre, aside pa dito, ay ang kanyang extramarital affairs. Pang-apat na biktima, ito ang kapatid ng kanyang mother-in-law na si Matthew. Dahil ito daw ang nagpumilit na ipasuri ang pagkamatay ng kanyang asawang si Roy. At muntika na siyang mahuli, buti na lang ay nagkaroon siya ng magandang palusot. Pero hindi nawala yung pagdududa ng pamilya dahil sa pananulsol nito.
Kaya naman nung isang araw na bumisita ito sa bahay nila ay hinainan niya ng whiskey na may cyanide syempre para manahimik na ng tuluyan. At ang sabi ng mga pulis, si Jolie ang pinaghihinalaan din nila sa pagkamatay ng halos 2 taong gulang na bata na si Alphine, anak ng kanyang kasalukuyang asawa. Ayon sa mga investigador na sinabihan silang namatay ang bata matapos mabulunan ng pagkain. Ngunit hindi daw iyon ang tunay na dahilan dahil nagsagawa daw sila ng masusing pagsusuri at kumonsulta sa eksperto. At dito daw nila nalaman na may mga sintomas na tumuturo sa paggamit ng cyanide sa lahat ng mga kaso. Ang ika-8 na biktima ay yung nanay ni Alphine na asawa ni Shaju. Ayon kay Jolie, ay binigyan daw niya ito ng mushroom capsule para daw makatulong sa depresyon at anxiety nito. Pero ang totoo, pinalitan niya ng cyanide powder yung laman nito. Kaya on the spot, pagkainom nito ay nangisay na at binawian na ng buhay noong 2016. So, matapos ang lahat ng pagkamatay, ayun na nga, at nagpakasal ang dalawa, si Jolie at Shaju. Actually, nagsimulang magduda ang mga kaanak nila na may nangyayaring kababalaghan sa pamilya nila nung namatay yung asawa ni Jolie Joseph na si Roy Thomas. Kasi gumawa siya ng fake na last will and testament ng biyena niyang lalaki na yung lupa't bahay daw ay ipinangalan sa kanyang asawa. Kaya nung namatay ito ay ipinapatransfer niya sa kanyang pangalan. Sasampahan na sana siya ng kaso ng mga kapatid nito, pero nakiusap yung anak ni Jolie na wag na daw ituloy dahil kamamatay lang din daw ng kanyang ama at kung makukulong daw ang ina ay wala na mag-aalaga sa kanilang dalawang magkapatid. Pero dahil nga sa sunod-sunod na pagkamatay, muling sinuri ng mga naiwang kapatid ni Roy yung mga pangyayari. At ipinaalam nila sa pulisya yung hinala nila sa serye ng mga pagkamatay sa kanilang pamilya mula noong 2002 hanggang 2016. Dahil nga dito, nagsimula silang mag-imbestiga kay Jolie. Napag-alaman na ng mga pulis na lahat ng mga pinresentang credentials nito, kagaya ng kung saan siya graduate, ano ang kurso niya, pati kung saan siya nagtatrabaho ay lahat yon ay peke. Kaya naman sa mga revelasyong ito muling siniyasat ng pulisya yung pagkamatay ni Roy Thomas at nireview nila ulit yung post-mortem report. Hinukay din nila ang mga bangkay ng 5 pang kapamilya para suriin ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Pero 2 lang ang nag-positive sa cyanide. Ito daw marahil ay dahil sa tagal na ng pangyayari. At despite sa pag-amin ni Jolie Joseph ng mga ginawa niya because of lack of evidence, nakasuhan lamang siya sa pagpatay sa kanyang dating asawang si Roy Thomas. On top of the walls, on the streets, hundreds of people gathered all around. During the investigation, sinabi ng mga polis na sa ilalim ng magiliw at masayahing anyo ni Jolie, sa likod daw nito ay ang malagim na pagpaplano sa sunod-sunod na pagpatay ng dahil sa pera, ari-arian at bawal na pag-ibig. Naaresto din kasama ni Jolie Joseph ang 2 lalaki na umano'y tumutulong sa kanya sa mga krimen. Yung isa ay si Matthew, distant relative at ex-lover daw ni Jolie na nagtatrabaho sa isang jewelry shop. Yung isa naman ay nagngangalang Praji, yung kinukuhanan ni Matthew ng cyanide. Pero ayon sa 2 ito si Jolie Joseph daw ay humingi ng cyanide para mapatay daw yung mga daga sa bahay nila. Pero ibang daga pala yung ibig niyang sabihin. Sa ngayon ay ongoing pa din yung kaso at hindi pa rin makapaniwala yung buong komunidad nila kasi hindi nila mapagtanto na yung kakilala nilang mahinahon, maasikaso, masayahin at mabuting anak at kaibigan ay isa palang walang konsensyang mamamatay tao.
Naway ang kwento ni Jolie Joseph ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang kasamaan ay maaaring nagtatago sa likod ng mga mukhang hindi inaasahan. Pinapakita lang nito na ang kahalagahan na dapat ay maging alerto tayo at magbigay importansya kapag may mga misteryosong pangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa ating mga kapamilya. So, habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso dito sa kaso ni Jolie Joseph, umaasa ang buong mundo na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ni Jolie Joseph.